Napangiti si Terence nang matapos niyang iluto ang carbonara pasta para kay Yomi at inihanda na niya ang mga iyon sa isang tibol na pangdalawahan lamang. Nilagyan niya ng garlic bread ang bawat plato nilang dalawa ng carbonara. Nakangiti pa siya habang nilalagyan niya ng parsley at parmesan cheese ang ibabaw niyon. Todo effort siya sa plating ng carbonara pasta na para bang in-order niya iyon sa isang mamahaling restaurant. Nagsalin rin siya sa 2 baso ng orange juice na punong-puno ng ice cubes. Ngayon lamang niya ginawa ang ganitong klaseng effort dahil lamang may bisita siyang darating. Kadalasan nga ay nag-o-order lamang siya ng take-out or delivery foods para sa kanya dahil pagod na siya sa kanyang trabaho. But tonight is different. Chicks niya ang darating. Napangiti siya nang maalala ito, ang baby girl niya. Nag-text na ito sa kanya 5 minutes ago na malapit na raw ito sa condominium niya. Kaya naman, inihanda na niya ang table sit-up para sa kanilang dinner. Cool! Kaya ko siguro magtayo ng restaurant. Nakangiting puri niya sa kanyang sarili pagkatapos niyang titigan ang pagka-sit up niya sa kanilang dinner table. He can't help to be proud of himself. Masyadong effort ang ibinuhos niya ngayong gabi para lamang sa iisang babae. Ayaw man niyang aminin, alam niyang espesyal na para sa kanya ang kanyang baby girl. Ngunit syempre, alam niya pa rin kung anong patutunguhan ng magulong relasyon nila ni Yomi. Gustuhin niya man seryosohin ito ay hindi na maaari dahil nakatakda na siyang ikasal kay Fiona. Alam niyang isa sa mga araw na ito ay matatapos na rin ang munting relasyon nilang dalawa ni Yomi. Lalo na't kapag nalaman nitong ikakasal na siya. Wala rin naman siyang balak talikuran si Fiona dahil obligasyon niyang pakasalan ito. Napabuntong hininga siya. Might as well, enjoyin niya na lang muna ang mga natitira niyang araw bilang isang binata. Hindi na muna niya iisipin pa ang nalalapit niyang kasal. Sa pagkakataon na ito, ay magpapakasaya na lang muna siya sa piling ni Yomi dahil napapasaya siya nito lalong-lalo na sa kama. Oh God, napakasarap nito. She have a perfect yummy body. He can't get enough of her. Masyado itong kaakit-akit. Kapag kasama niya ito, ay palagi siyang tigas na tigas mapaumaga man yan o gabi. Sa loob ng 7 araw nila sa Boracay, ay tila hindi pa siya nakontento. He wants more. More of her. More of her baby girl. Naputol ang pag-iisip niya nang may mag-doorbell. Damn! Napahawak agad siya sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng kasabikang makita muli si Yomi. Halos lakad takbo siya upang pumunta agad sa kanyang pintuan. Nakangiti siya nang pagbuksan niya ito ng pinto. Ang kanyang matamis na ngiti ay agad na nawala nang makilala niya ang taong nasa labas ng kanyang condo unit. Hindi si Yomi ang nakatayo roon. Ang taong buwisita niya ay walang iba kundi ang kanyang pinsan na si Alex Hoffman. Nakangisi ito. Yo! Expecting someone na? Nahalata nito na matamis ang pagkakangiti niya kanina nang pagbuksan niya ito ng pintuan. What the hell are you doing here? Kunot noong tanong niya kay Alex. Patambay. Nakangisi pa ring sabi ng pinsan niya. No, may bisita ako ngayong gabi. Hindi ka pwedeng makitambay dito.
Pagtataboy niya at akmang pagsasaraduhan na sana niya ito ng pinto nang lumusot ito sa gilid ng pinto at inunahan siya sa pagsara. Nakapasok tuloy ito ng walang kahirap-hirap sa loob ng condo unit niya. Ang bango ah, mukhang kakalinis mo lang. Wala naman si Manang Lucy, di ba? Espesyal siguro ang babaeng bisita mo. Naglinis ka pa eh. Pang-aasar pa ni Calix sa kanya nang tuluyan na itong makapasok sa kondo niya. Alam kasi nitong naka-vacation leave ang matandang katulong niya. Simula nung magbakasyon siya sa Boracay, ay pinaglib muna niya ito. Madalas tumambay roon si Calix kasama si Cody at Hugo. Mga pinsan niya rin ang mga iyon. Ayos lang sa kanya kahit doon tumambay ang mga ito, at kahit ubusin pa nga ng mga ito ang kanyang alcohol collections mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, ay walang kaso sa kanya. Huwag lang ngayong gabi. Napahagod siya sa kanyang buhok sa inis na kanyang nararamdaman. Mukhang balak pa siyang inisin ng pinsan niya. Mauudlot pa yata ang Wild Six na kanyang pinaplano ngayong gabi with this baby girl dahil dito sa kulugong pinsan niya. I don't have time for you, Calix. Umalis ka na. Yo, oh, carbonara. Aba, nagluto ka? Patakbo itong lumapit sa table sit-up na kanyang inihanda para kay Yumi. Don't you dare touch anything. Napataas naman ang dalawang kamay ni Calix sa ere bilang paggalang sa sinabi niya. Ngunit naglalaro pa rin ang nakakalokong ngiti sa mga labi nito habang nakatingin sa kanya. Damot mo naman, Terence boy. Sino bang bisita mo? Yung nabuntis mo ba? Akala ko ba magpapapaternity DNA test ka muna? It's none of your business, Calix. Come on, lumabas ka na. Sa susunod ka na makitambay dito kahit gusto mo. Dito ka na tumira. Just not tonight, okay? Itinuro niya ang nakabukas na pinto para ipakita kay Calix ang pagtataboy niya rito. Ngumisi lang ito. Dito na ako makikidiner. Gutom na ako eh. Parating na rin si Cody at Hugo. Balak ka talaga namin puntahan ngayon dahil isang linggo kang nawala. Nahilamos niya ang kanyang palad sa kanyang mukha. Hindi nga pwede ngayong gabi. Sabihan mo sila may chicks ako ngayon at hindi kayo pwedeng manggulo kung ayaw niyong magkapalit-palit kayo ng pagmumukha. Tumawa ito sa kanyang sinabi. Ayos yan na. Nang chicks ka pa talaga? Hindi ka pa ba natakot nung nakabuntis ka? Kumunot lalo ang noo niya. What's your mouth? Umuwi ka na. Hindi ako makaka-score dahil sa'yo. Lalo itong natawa. Poor girl. Saan mo naman nakilala yan? Kalalaki mong tao, chismoso ka. Umuwi ka na bago pa kita ipasundo kay Tita Monica. Nawala ang pagkakangisi ni Calix. Takot kasi ito sa mami Monica nito. Ayaw nitong bigyan ng stress ang mami nito dahil sakitin at madalas nasa hospital ito. Pero awa naman ng Diyos ay healthy ito ngayon habang kasama ang daddy ni Calix na si Tito Cedric. Hintayin ko lang yung chicks mo. Baka type ko rin eh. Abnoy, uuwi ka na ba? O susunduin ka ng ambulansya ngayong gabi? Kunot noong tanong niya. Hindi na ito nakasagot dahil muling tumunog ang doorbell ng kanyang kondo. She's here. Nataranta niyang sampit. Agad siyang nagpunta saglit sa kanyang bedroom upang magwisik ng kaunting perfume. Relax Ace, masyado kang natataranta. Natatawang pang-aasar ni Calix sa kanya. Madalas is ang palayo niya sa kanyang mga pinsan
Sinamaan niya lang ito ng tingin bago siya nagmamadaling lumapit sa pintuan upang pagbuksan ang kanyang baby girl. Hi! Otomatikong nawala ang lahat ng inis niya kay Calix nang masilayan niya ang napakaganda at maamong mukha ni Yumi. Napangiti agad siya ng matamis at agad niya itong niyakap ng mahigpit. Hinapit niya ang bewang nito at sinapo ang likod ng ulo nito. Nais niya sana itong halikan agad, ngunit nagpigil siya dahil alam niyang nasa likod ang tsismoso niyang pinsan. I miss you. Bulong agad niya kay Yumi dahil totoo naman iyon. Miss na niya ito. Napapikit pa siya ng muli niyang maamoy ang bibikulo nito na paborito na niyang amoy-amoyin. Hindi niya tuloy mapigilan halikan ang ulo ng dalaga. Maliit lang ito kumpara sa katangkar niya. Kaya naman kapag nasa bisig niya ito, ay ramdam na ramdam niya ang kalambutan ng katawan nito. He wants to squish her so bad. Gustong gusto niya itong panggigilan. Ayaw man niyang bitawan agad si Yumi, ngunit kailangan niya munang paalisin ng kanyang pinsan. Nakangisi ito nang makita nito ang napakatamis na pagsalubong niya ng yakap sa dalaga. Nagtaka siguro ang pinsan niya dahil kakaiba ang pagyakap niya kay Yumi. May kasama ka pala, Renz. I'm Calix, pinsan niya ako. Pagpapakilala agad ng pinsan niya kay Yumi. Inilahad pa nito ang kamay nito sa baby girl niya. Kaya naman siya na mismo ang nakipagkamay kay Calix. Nice to meet you daw, sabi niya. Yumi ang pangalan niya. Okay na, umuwi ka na rin. Pinanlakihan niya ng mata si Calix at bagya niya pang pinisil ang kamay nito. Ow! Nakangisi ito lalo dahil sa kanyang naging reaksyon. Tila ayaw niyang mahawakan nito ang kamay ni Yumi. Hindi talaga. Hindi pwede. Hindi maaari. Pasisib naman ang pinsan ko. Parang nakikipagkilala lang naman ako kay Miss Cleavage. Pang-aasar na bulong sa kanya ni Calix, kaya sinipan niya ng pasimple ang paa nito. Tila napansin rin nito ang cleavage ni Yumi dahil sa damit nitong mababa ang neckline. Napayo ko naman si Yumi dahil siguradong narinig rin nito ang binulong ng pinsan niyang abnormal. Napatakip tuloy ang baby girl niya sa bandang dibdib nito. Mukhang nagpasiksil lang ito para sa kanya. Go home. Imbis na lumabas ng kondo niya, ay nagmatigas pa si Calix na pumasok sa loob ng kondo niya. Nakangisi itong umupo sa sofa at nagtaas pa ng mga paa at ginawang unan ang dalawang kamay. Dito muna ako. Gusto kong manood ng live show. Todo pang aasar ni Calix sa kanya. Gusto na niya itong murahin ng ilang milyong bisis dahil ngayon pa ito naisipan mang asar. Kung kailan naman sabik na siyang masulo si Yumi. Hindi na ako natutuwa, ugok ka. Nagkibit balikat lang ito habang nakangisi. Renz. Kinalabit siya ni Yumi. Nasa likod niya ito. Mukhang nahihiya ito sa pinsan niya dahil namumula ang mga pisngi nito. Namumula ang pisngi ng girlfriend mo ah. Nagagwapuhan yata sa akin. Kung nakakamatay lang ang tingin, ay bumulagta na siguro si Calix sa tindi ng pagkakatingin niya rito. Tila naramdaman nitong seryosong nabadtrip siya kaya napangiwi ito. Renz. Muli siyang kinalabit ni Yumi. Baby, nagagwapuhan ka ba sa ugok na yun kaya ka namumula? Agad naman umiling si Yumi. Hindi, ihing-ihi na kasi ako. Pag-amin ito. Kaya naman pala parang hindi ito mapakali.
Oh, Aki Bibi, dito ang restroom. Hinawakan niya agad ang kamay ng dalaga. Damn, ang lambot talaga ng kamay. Kung wala lang dito ang ugok niyang pinsan, ay baka hindi na siya nakapagpigil. Hinatid niya si Yumi hanggang sa pinto ng bathroom. Hinayaan niya itong makagamit muna ng private bathroom niya. Paglingon niya kay Calix, ay nakangisi na ito habang pinapanood siya. Pailing-iling pa ito. Umalis ka na, parang awa mo na kutong lupa ka. Pagtataboy niya sa pinsan niya. Yari ka, Ace, mukhang napana ka. Tumawa pa si Calix dahil sumimangot siya. Napana? Nino? Ni Cupido? No way. Of course, alam niyang hindi. Hindi naman kasi siya mabilis ma-in love. Hindi naman siya naniniwala sa pag-ibig. Ano nga ba yon? Nilapitan na niya si Calix upang pingutin ng tinga nito. Madalas niyang mapingot ito noong bata pa ito at ngayon niya lang ulit ito nagawa. Hindi na kasi sila mga bata para magpingutan ng tinga, pero naiinis na kasi talaga siya sa pinsan niya. Umuwi ka na, tigang na ako ugok ka. Gigil niyang piningot ang tinga nito, kaya agad itong nakatayo sa komportableng pagkakaupo sa kanyang sofa. Aw, aw, oo na, uuwi na.